Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Aabot sa 3.2 milyong mag-aaral at halos 129,000 na teachers at personnel ang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa timog kanluran ng Maasim, Sarangani nitong Lunes ng umaga sa unang araw ng pagbabalik ng klase. Ayon sa Department of Education o DepEd, naapektuhan ng lindol ang 6,224 na pampublikong paaralan sa 33 school divisions sa Regions 9, 10, 11, 12 at Caraga. Batay sa rapid damage assessment ng ahensya as of 5 p.m. kahapon, 62 na silid-aralan ang totally damaged, 93 naman ang nagtamo ng major damage, habang 381 classrooms ang may minor damage. Bilang pag-iingat, sinuspende ang mga klase sa mga apektadong lugar. Kasunod ng lindol, agad na nagtungo si DepEd Secretary Sonny Angara sa General Santos City kasama ang iba pang national government agencies upang personal na bisitahin ang mga naapektuhan ng kalamidad. Ipinag-utos din ito ang emergency support sa mga apektadong eskwelahan at pasilidad upang matiyak ang kapakanan ng mga estudyante at guro. Agad ding pinakilos ang mga structural engineer ng DepEd pang siyasatin ang mga paaralan. Umakyat na sa 37 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa karagatan ng Sarangani batay sa tala ng Office of Civil Defense o OCD hanggang alas 6 ng umaga nitong Martes, June 9. Sa bilang na ito, 33 ang mula sa Soc-Sargen at 4 ang mula sa Davao Region. Ayon pa sa OCD, patuloy pang biniberipika ang mga ulat mula sa mga apektadong lugar. Kabilang sa mga sumasailalim sa validation ang 18 nasawi sa Sarangani, 12 sa General Santos City at 3 sa South Cotabato. Nauna nang iniulat ang 144 na nasugatan at 4 na nawawala. Samantala, umabot na sa 1,100 aftershocks ang naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS hanggang alas 8 ng umaga nitong Martes pa rin. Sa bilang na ito, 313 ang naplot at 23 ang naramdaman ng mga residente. Patuloy naman ang relief, damage assessment at recovery operations sa mga apektadong lugar. Nagsampa ng kasong grave oral defamation si Senador Erwin Tulfo laban sa ilan sa 18 nagpakilalang dating bodyguards ni Zaldico. Kasunod ito ng pagdawit sa kanyang pangalan sa sinumpaang salaysay na nag-uugnay sa kanya sa umano'y kickback scheme at human trafficking. Personal na humarap si Tulfo sa Pasay Regional Trial Court kahapon para ihain ng kaso laban sa 3 dating bagman na sina Bernard Gumban, Rosebert Waupan at Benny Bolutante. Mariing itinanggi ni Tulfo ang mga alegasyon na tinawag niyang malaking demolition job at iginiit na walang sapat na ebidensya upang patunayan ang mga ito. Bago ito ay makailang beses na inimbitahan ni Tulfo ang mga dating tauhan ni Ko na dumalo sa Blue Ribbon Committee meeting na pinamumunuan nito kahapo. Ngunit pinili ng mga ito na lumahok sa isang press conference sa opisina ni Senator Robin Padilla. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.